Natagpo ang patay at nakalibing sa bakanteng lote sa Sharif Saidona, Mustapa, Maguindanao del Sur ang tatlong dealer ng kambing na una nang napaulat na nawawala. Kamakailan lamang mga kabayan, umugong ang isang napakalaking balita hinggil sa tatlong mga kalalakihan na maghahatid lamang sana ng kanilang ibinebentang kambing sa Maguindanao del Sur. Sa kasamaang palad, hindi na nakauwi pa ng buhay ang tatlong kalalakihang tubong Kalatagan, Batangas. Isang bagay na inihihingi ng hustisya ng marami. Ayon sa pinaka-latest na report, napatay sa isang engkwentro sa Mamasapanong, Maguindanao ang dalawang lalaki samantalang ang dalawa pa ay natimbog. Sila mga pinaniniwala ang responsable sa pagpaslang sa tatlong goat dealers na ito mula sa Batangas. Sino-sino nga ba ang mga taong ito na halangang bituka na siyang kumitil sa buhay ng tatlong negosyante? At ano nga ba ang kanilang motibo sa karumal-dumal na krimen na ito? Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Bago natin pag-usapan ang mga update na naganap sa operasyon sa Mamasapanong, Maguindanao, kung saan nahuli at napatay ang mga pinaniniwalaang pumaslang sa tatlong Batanggenyo na goat dealers, atin munang mabilis na balikan ang mga importanteng impormasyon tungkol kina John Luis Olarte, Jerry Ortega at Ronald Alumno. Si John Luis Olarte ang pinakabata sa tatlong kalalakihan. Isinilang noong May 23, 2002, si Olarte ay tubong Kalatagan, Batangas. Taong 2024, nagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Customs Administration sa Colegio de Santo Domingo de Silos. Bunso sa tatlong magkakapatid at negosyo na nga ng kanilang pamilya ang livestock trading and transportation. Nagrerenta sa kanila ang mga karamihan ng mga livestock growers upang ibiyahe ang mga hayop sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Hindi basta-basta ang pag-transport ng mga livestock dahil kinakailangan itong asikasuhin ng maayos habang ibinabiyahe ito para masigurong malusog itong makakarating sa kanilang mga buyers. Hindi rin biro ang presyo ng pagde-deliver ng mga livestock dahil nga naglalaro ito mula sa 15,000 hanggang 20,000 pesos kada biyahe. Depende pa nga ito sa layo ng lugar kung saan i-deliver ang mga livestock. Itinayo nga ng pamilya ni John Luis ang JJ Livestock Transporter and Tracking Services kung saan pangunahing ibinabiyahe ng pamilya ang mga hybrid na kambing. Ito ay mga breed ng tinatawag na Boer goat na nagmumula pa sa ibang bansa at tinatayang nagkakahalaga ng 40,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada isa. Makikita rin sa history ng tracking business ng pamilya Olarte na nakakapag-deliver na sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kagaya sa General Santos City, Dumaguete, Cebu, Iloilo at marami pang iba. Kahit nagde-deliver sila sa Mindanao noon pa man ay maayos naman ang kanilang mga nagiging transaksyon. Katuwang ng pamilya ni John Luis sa pagnenegosyo sa livestock transport ay ang pinsan nito na si Jerry Ortega na tuburing Kalatagan, Batangas. May asawa at may tatlong anak na babae itong si Jerry. Ayon sa kanyang mga kaibigan at kakilala, mabuting asawa at ama si Ortega na handang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, maibigay lamang ang maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Kilala ring relihiyoso itong si Jerry at pala kaibigan. Isa nga sa mga barkada nito na kasama ring nasawi ay si Ronald Alumno. Bata pa lamang nakagisna na ni Ronald ang pag-aalaga sa mga kambing at katulong na rin siya sa mga pagbiyahe ng mga hybrid goats sa malalayong lugar. Siya ang kinuha ng pamilya ni John Luis para makasama at maging driver na rin sa pag-transport ng mga kambing sa Maguindanao. May pamilya na rin itong si Alumno at itinuturing na good provider sa kanyang mag-anak at talaga namang sa kanila nga lang umiikot ang kanyang buhay. May 6, 2025, umalis ang tatlong lalaki sa Kalatagan sakay ng isang L300 at magtutungo na nga sila sa Maguindanao del Sur upang ihatid ang 10 hybrid na mga kambing.
Ang 6 sa mga ito ay para sa buyer na nagpakilalang si Komini Bansuantan at dadali naman sa Bapanaw Backyard sa Linantangan. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng kaanak ng mga biktima, i-deliver pa di umano sa Mama Sapano, Maguindanao ang mga naturang kambing kapag nakuha na raw ito ng buyers. First time buyer ng pamilya Olarte ang nagpakilalang si Komini Bansuantan. Pagkatapos naman ng delivery sa Maguindanao, magtutungo sana ang 3 sa Davao para dalhin ang natitirang mga kambing. Base sa estima, tinatayang nagkakahalaga ng 1 milyong piso ang 10 kambing na ibabiyahe ng 3 negosyante. Mula Mindoro, sumakay ng Roro ang 3 at bumiyahe na nga patungo sa Mindanao. Ayon sa pamilya ni John Luis, hindi na bago para sa binata ang pagsama sa mga biyahe sa pagde-deliver ng mga livestock, partikular na nga ang mga hybrid goats. Ito naman ang 3 beses na mayroong katransaksyon na magmumula sa Mindanao ang kanyang pamilya. Habang nasa biyahe, tuloy-tuloy ang pag-update ng grupo sa kani-kanilang mga kaanak. Si John Luis naman ay nagbibigay ng update sa kanyang kapatid na si Lloyd Olarte na siya namang nangangasiwa sa negosyo sa Calatagan. May 11, 2025, araw ng linggo, ayon sa report, bandang alas 7 ng gabi nang huling mag-update ang grupo ni John Luis at sinabing nakarating na nga sila sa barangay Linantangan sa Sharif Saydona, Mustapa, Maguindanao del Sur. Matapos ang tagpong ito, dito na nakaramdam ng takot ang mga kaanak ng 3 kalalakihan dahil hindi na nga sila muling makontak pa. Matapos mag-update ang buyer ng kambing ng pamilya Olarte sa Davao na hindi nakarating doon ang grupo ni na John Luis, dito na kinabahan ang kapatid nito na si Lloyd Olarte. Paulit-ulit na nga nitong tinawagan ang kapatid na si John Luis at maging ang 2 nitong kasamaan, subalit ni isa sa mga ito ay hindi na sumasagot. Ikinabahala na nga ng mga kaanak ng 3 kalalakihan ang mga nangyayari hanggang sa kinabukasan, May 12, 2025, humingi na nga ng tulong sa mga kinauukulan ang pamilya ng 3 na itinuturing na nawawala na sa pagkakataong ito. Agad din silang nagpost sa kanilang mga social media account ng mga larawan ni na John Luis Olarte, Jerry Ortega at Ronald Alumno, kasama na rin ang larawan ng kanilang sinasakyan upang ipanawagan sa mga netizens at nagbabaka sakaling nakita nila ang kanilang mga kaanak. Ayon sa post, huling namata ng 3 sa barangay Linantangan, Mama Sapano, Maguindanao, ang pinaniniwalaang lugar kung saan dadalhin sana ang mga kambing sa nagpakilalang si Komini. Nakipagtulungan naman ang Calatagan Police sa Bangsamoro Police upang agad na mahanap ang 3 nawawalang lalaki. Ibinigay ng Batangas Police ang lahat ng mga impormasyon sa Maguindanao Police. Gayunpaman, nabigo pa rin ang mga ito na agad na mahanap ang grupo ni na John Luis. Makalipas ang 2 araw, tila nakasilip naman ng pag-asa ang mga kaanak ng biktima dahil noong May 14, 2025, nag-post si John Luis sa kanyang Facebook account at sinabing safe naman sila at na-aksidente lamang sila sa Arakan area. Dagdag pa rito, humihingi rin siya ng paumanhin sa mga taong nag-aalala sa kanila. Sinabi rin sa post na pauwi na sila at hindi na makontak dahil wala ngang signal sa area. Gayunpaman, muling ikinabahala ng pamilya ng 3 lalaki dahil hindi nga sila matawagan. Gayunpaman, kinakabahan pa rin ang pamilya ng 3 lalaki dahil hindi pa rin ito matawagan. Dahil nga rito, napaisip ang pamilya ni John Luis kung siya nga ba talaga ang nag-post sa kanyang Facebook account. Ipinagtataka kasi ng kanyang pamilya na imbis na mag-chat o tumawag sa kanila, na karaniwan na nitong ginagawa ay nag-post lamang ito sa kanyang social media account. Hindi rin ito nagawang mag-live stream sa kanyang Facebook na madalas nitong ginagawa sa tuwing nakikipag-transaction ito sa kanilang mga buyers. Labis ang pag-aalala ng pamilya ng 3 nawawalang lalaki kaya naman ipinagpatuloy nila ang pag-share ng missing person post sa social media para sa pag-asang mahahanap na nga ang grupo. Pero lumipas pa ang mga araw, hindi pa rin natatagpuan sina John Luis Olarte, Jerry Ortega at Ronald Alumno.
May 30, 2025, isang masamang balita ang natanggap ng mga kaanak ng biktima mula sa mga kinauukulan mula sa munisipalidad ng Sharif Saidona Mustapa sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Ang bayan na ito ay katabi lamang ng Mama Sapano, kung saan nakatakdang mag-deliver ng mga kambing ang grupo nila John Luis. Ayon sa report, nakatanggap ng reklamo ang kapulisan mula sa mga residente ng barangay na Bundas, Sharif Saidona Mustapa, dahil nga sa mabahong amoy na nagmumula sa isang rubber plantation sa nasabing lugar. Agad namang nagtungo ang mga otoridad sa inirereklamong lugar para magsagawa ng investigasyon. Dito na nga nila natagpuan ang mga naaagnas na katawan ng 3 kalalakihan. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng matagal nang nakabaon ang 3 mga lalaking ito sa lugar. May mga tama ng baril at nakagapos pa nga sa likuran ang mga kamay nito at may mga piring din ang mga mata. Mababakas din sa mga bangkay na tila ba pinahirapan muna sila ng mga suspect na gumawa ng krimen bago pa nga sila tuluyang paslangin. Ipinagbigay naman ng alam ng mga kinauukulan sa kani-kanilang mga pamilya sa Calatagan ang masamang balitang ito. Wala namang ibang reported cases ng missing person kundi ang 3 kalalakihan mula sa Batangas. Agad na magbumiyahe ang mga kaanak ng nawawalang lalaki at dito ay nakumpirma nga nila base sa kanilang mga kasuotan na sila nga ang 3 negosyanteng nawawala na magdi-deliver lamang sana ng mga hybrid na kambing sa Maguindanao. Ayon sa paunang investigasyon, may hinala ang kapulisan na posibleng kinidnap ang 3 ng 5 kalalakihan. Huling namataan ang grupo nila John Luis malapit sa Nabundas Elementary School, ang sinasabing meet-up place ng katransaksyon nila na si Comini Bansuwantan. Pinaniniwalaan din na tinangay rin mula sa 3 lalaki ang mga personal na gamit nito kagaya ng kanilang mga cellphone, ang gamit nilang sasakyan at ang mga i-deliver na 10 kambing na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Matapos nakawan, maaaring dito na di umano sila dinala sa isang liblib na bahagi ng rubber plantation kung saan sila isa-isang binaril ng walang kalaban-laban at pagkatapos ay ibinaon sa isang mababaw na hukay. Noong June 23, 2025, 2 lalaki na pinaghihinalaang mga terorista ang sinabi ng mga militar na responsable sa pagpaslang sa 3 goat dealers mula sa Calatagan, Batangas. Napatay sa engkwentro sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao del Sur ang 2 habang nasugatan at nahuli naman ang 2 pa. Ayon sa Operating Brigade ng Philippine Army 6th Infantry Division, ang naganap na operasyon ay para pigilan di umano ang isang potensyal na pag-atake na planong isagawa ng Islamic State-linked terrorist group na Daula Islamiyah Hassan Group. Nakatanggap ng intel ang ating mga kasundaluhan hinggil nga sa planong pagtatanim sana ng improvised explosive device o IED na bomba sa mataong lugar sa Mama Sapano. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, kinilala ang 2 nasawi na sina Tahir Salim Zuweb, 41 years old at residente ng Barangay Baka, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Sur, at si Ben Laden Adi Kamid, 23 years old na taga Barangay Makasampen, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nasugatan naman sa nasabing engkwentro ang kasabwat nila na sina Junjun Kayogen Leosen, 37 years old at Rasul Mendoza Kariman, 31 years old na pareho namang tubong Maguindanao. Ayon sa mga militar, agad na dinala ang 2 sugatang terorista sa ospital para mabigyan ng medical treatment at para maimbestigahan. Ayon pa kay General Catu, ang 4 na miyembro ng teroristang grupo na ito ay direktang sangkot o may kinalaman sa brutal na pamamaslang sa 3 Batanggenyong goat dealer na natagpuang nakabaon sa isang rubber plantation sa barangay na Bundas, Sharif Saidona Mustapa, Maguindanao del Sur noong May 30, 2025. Bukod pa nga rito, sangkot din ang grupong ito sa madalas na nakawan at pamamaslang ng mga sibilyan sa lugar para mapanatili ang kanilang terrorist operation. Ang grupong Daula Islamiyah Hassan Group ang itinuturo ring responsable sa naganap
na ambush sa government troops sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur noong namang Marso ng taong kasalukuyan na ikinasawi ng 4 na sundalo. Kung inyong matatandaan mga kabayan, ang grupong Daula Islamiyah Hasan Group din ang nakaengkwentro naman ng SAP-44 na ikinasawi ng ating mga sundalo. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.